Manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinatlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya, gisugilon ni Jesus kining sambingaya. Aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo. Og dili gayud nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod, di usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tawo. Og may usa ka byuda niadtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako, batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom idumili sa pagtabang. Apan sa katapusan, mingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda. Paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kung dili ko kini buhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod kaubsan akog pailob. Og mipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni atong daotang huwis. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Maglangan ba siya pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila, dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makaplag bakaha ang pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. So magandang tanghali, bayan. Tinghali, So Father. kumain na kayo. So bago ako magsimula sa ordinary attack of the evil spirit, yung kasalanan natin, and there are three sources of temptation. Una, ang demonyo. Pangalawa, ang sanlibutan. Pangatlo, ang ating laman, flesh. So mag-highlight ako sa world, the source of temptation. One of it is the world, ang sanlibutan natin. But before that, may in-exercise ako kanina from Mindanao. Yung kanyang paa ay during exorcism, kusang gumagalaw, no? At lumaki na yung kanyang, parang namamaga yung kanyang paa, no? Yung kanyang, ano sa Tagalog sa tiil? Paa? Kining paa ni? No? Talampakan? Talampakan, no? Pasensya na, magtagalog ko dahil nag-request yung mga followers natin. Kahit nahirapan sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos, no? So talampakan, yung talampakan niya, andito siya ngayon, ay kusang gumagalaw during prayer of against witchcraft and occultism, sorcery, barang or kulam. Gagalaw yung mga laman niya, no? At tinanong ko siya, gumalaw ba yan kanina? Ngayon lang, Father, at umiinit yung aking talampakan. Now, yung pangalawa, i-summarize ko lang yung ine-exercise ko doon sa loob. Yung pangalawa na ine-exercise ko, pangalawang balik na daw niya dito, simple prayer of exorcism lang, yung solemn na related sa kulam at sa barang, no? Meron din sa curses, specific sa pamagitan ng pagkain, no? Meron din, no? So yung prayer ng simbahan kompleto po, no? At hindi ko kaya ako lang mag-isa, no? So minsan ay kauwi ako sa parokya alas 8 na ng gabi, alas 9. Simula umaga yan, no? Pero nag-enjoy naman ako dahil sakripisyo po. At tayo din magsasakripisyo. Meron din from Panabo, gumagaling na po sila. Yung isa ay 27 years, yung dalawa ay 8 years, no? Ini-interview ko na sila ng isang araw, nagpa-interview sila.
para ma-highlight natin grabe yung kapangyarihan ni Kristo sa sakramento. Hindi po ako nakapagaling niya ng sakramento. Confession, anointing, and Holy Eucharist. Kaya nag-celebrate ako ng misa. And then nag-catechize kami buong umaga sa inyo. Dahil attached tayo sa mga occult powers. Marami sa atin. Mga occult rituals, attached tayo. Pero hindi tayo attached sa Panginoon. Doon, yun po ay idolatry. No? So, pangalawa ko, deliverance, si nanay na may skin disease. Sabi niya, Father, pumunta ako dito. Alam mo, Father, gumaling ako immediately. Pero bumalik ngayon. No? So, sabi ko, ikaw na mag-pray sa sunod na para hindi ka na babalik dito. Empowerment po ang atin. No? So, sana bawat isa sa inyo, unless kung possess kayo, i-series ko kayo. Pero yung mga oppression, obsession, kayang-kaya nyo yan. No? Kayo na mag-deliverance sa bahay ninyo, gamitin nyo yung handbook of deliverance prayer. Empowerment po ito, hindi ko kaya ko lahat. Di ba po? No? Lahat naman tayo na bautismuhan. We receive the power from Jesus. Amen? So kayo magpatuloy, empowerment po ang ginagawa natin. And then we become dependent on God, not on Father Darwin. No, in the sacrament of Jesus. Pangatlong ine-exercise ko yung maingay. Narinig nyo yung sigaw doon? Alam nyo, madre yun. Meron pumasok sa kanya, 1,000 demonyo. 1,000 demonyo at yung high rank, yung leader ng 1,000 ay si Satanas. The demon of hatred. Ano yung doorway niya? Unforgiveness. Madre na ha, pero nag-struggle pa rin. Dahil yung mga madre, may iba't ibang mga struggle yun. May pari nga nagpakamatay ngayon, nabalitaan ninyo. Sa Diocese of Cebu. Sinaksak yung sarili niya. No? So, Father, grabe yung skandalo natin dyan, di ba? Pero alam nyo, may natural cause yan. Problematic, di ba? Pangalawa, traumatic. Meron siyang mga naranasan na hindi natin na extraordinary trauma. At ano nangyari? Sinaksak niya yung sarili niya. Bago pa ito, mga 3 araw pa or 2 araw pang nakalipas. At maalala natin si Judas Iscariote, apostol 'yon. Grabe no. Yung trauma nila, may mga doorways yan. No? Pwede pride, the 7 capital sins. Pwede pride, lust, greed. Pwede ito dadaanan ng demonyo. Gluttony, envy, hatred, lust, ano pa yung hindi ko na mention? Sloth, 7 capital sins. Pwede niya dadaanan yan. Naturally, it will appear as normal and natural. Pero i-amplify ng kaaway natin. Katulad ng pari. So, hindi naman yun normal na pag-iisip. Napapatayin mo, naging psychologically disorder yung tao kapag mapuno siya sa problema niya. Problematic, traumatic, pangatlo niyan ay demonic. Yan po ang fertile ground ng demonyo. Alam nyo, may nag-chat sa akin si ate, kalimutan ko sa pangalan ni ate. Meron pa yung chat niya sa akin dito na meron daw na nagbiro lang na magpakamatay ako dahil isugsog siya ba gibully siya sa kanyang asawa sa harap ng kanyang kainuman. Sabi ng wife, magpakamatay ako kapag magpatuloy kayo sa pagbully sa akin. And then patakbo siya sa
loob ng kwarto. Pabiro lang yon para tutigil yung asawa niya. Just imagine na, pabiro lang na sinasabi niya na magpakamatay siya. So, kinuha niya yung lubid. So, pinoform niya na circle, bilog, malaking bilog. No? And then, nilagay niya sa kanyang lieg. At pumasok yung husband niya. No? Dahil natatakot, pumasok siya sa kwarto nila. Pero sa isipan niya, hindi niya ituloy yun. Bakit naman ako magpakamatay? No? So, pabiro lang. No? Pagpasok niya sa kanyang kwarto, bigla lang gumalaw kusa yung lubid at nasakal na siya ng mahigpit. Nakita ng husband niya. So, tinulungan siya. No? Gibadbad niya yung lubid. Pero alam nyo, hindi makaya ng husband niya. Ang lakas. No? Hindi na niya sa Tagalog mabadbad? Ha? Makalas? Makalas, no? Makalas kay mamatay man, no? So, hindi niya na makalas ang lubid? Ha? Matanggal. Hindi niya na matanggal, no? Nahirapan tayo sa kalisod, no? Hindi niya matanggal yung lubid. Yung husband niya, sila ng dalawa, no? Nagtulungan na matanggal yung lubid. Pero grabe yung lakas. At ang nangyari, mga kapatid, naisipan nilang dalawa na magdasal. Our Father, alam nyo, madali lang nilang na tanggal yung lubid. And then, nag-sign of the cross siya. Ginoo ko. No, hindi dapat magbiro. Dahil nakikinig yung demonyo sa'yo. No? Kaya nga, tinuturuan namin kayo to use the prayer of the church to cast out the unclean spirits. At sabi niya, hindi dapat magbiro dahil nakikinig yung kaaway natin. Just imagine, yung lubid, hindi naman niya tinali sa kanyang lieg, kusang gumalaw at grabe yung pagkahigpit. No? Parang nasakal na siya. Hindi naman niya tinali sa itaas. No? Totoong may demonyo. No? At yung madre na ine-exercise ko, nasuntok ako kanina, no? At nasipaan yung aking paa, no? No, ang lakas, no? And then yung doorway ng madring ito, yung unforgiveness, pangalawa is curses. Kung saan dadahanin ko yan pagbasa yung exorcism book. Dahil kung saan siya mag-react, yun po yung isa sa mga doorway. At isa sa mga doorway niya, yung curses. Carved on the stone and wood. Pwede din manika, no? Nandun sa ritual, no? Grabe, no? Yung simbahan rich talaga. At while nagbabasa ako, parang bumalik yung mga history ng simbahan, no? At yung mga karanasan natin. Satan is real. And then yung demonyo ay makapasok sa atin kung marami tayong mga occult practices at yung mga ordinary attack ng demonyo yung kasalanan natin. So, yung pare ay nagpakamatay talaga. It is a great scandal na nangyari. At nangyari din ito sa panahon ng mga apostoles. Mismo si Kristo na ang nagpili kay Judas Iscariote. So, yung doorway ni Judas Iscariote is greed. Kurakot yun eh. No? So, posible hindi ka possess. Pero, pwede ka yung inordinate attachment of things. Yun po ang maging doorway sa'yo para Satan will destroy your soul. So, sabi ng simbahan, before ako tutungo sa catechism ko, sabi ng simbahan about the value of life.
CCC 2280 in relation sa kapatid nating pari na nagpakamatay. No. Meron ng official statement si Archbishop Abit Uy. Sabi ng simbahan, life is God's gift. Yung buhay mo, hindi na normal yung taong magpakamatay, di ba? Kung naparuhon ka, mulikay gani ka, imo na nung patyo, di mong kagalingon. Mukaon pa gani ka, utumon. Sabi ng simbahan, we are stewards, not owners, of the life God has entrusted to us. It is gravely contrary to the moral law to take one's own life. No? It is gravely contrary. Malaki pong kasalanan yan. CCC 2281, gravity of the act. Ay, i-discuss ko lang ito para sa yuno na ninyo, kuha inyo kinabuhi. Suicide is gravely contrary to the just love of self. It also offends love of neighbor and rejects the sovereignty of God over life and death. So yan, hindi ka may-ari ng buhay mo. Bakit hindi ka maghintay? No? Pero, despite sa gravity sa kasalanan, mabigat yung kasalanan na yan, sabi ng simbahan, CCC 2282, responsibility may be reduced. Pwede siya ma-mitigate, ma-listen, dahil may psychological disorder siya. At meron kaming pasyente, 15 years old, lalaki, hindi niya alam na nagpakamatay siya. At tinanong ko siya, in-interview ko siya, Father, bakit naman ako magpakamatay? Nanood pa kami ng Passion of the Christ. Pagkatapos kong nanood, Father, kami buong pamilya nanood. Pagpasok ko sa kwarto ko, nawala ako sa sarili ko. Doon na lang ako nagising nung tinutulungan ako ng nanay. Dahil yung pagbigti niya, hindi niya alam na tinali niya yung sarili niya. Grabe no? Ito po ay totoong pangyayari po. Anak siya ng pulis, taga Bohol. At sinabi ko sa tatay na pulis, Sir, kung totoo ang sinabi ng anak mo na hindi siya nagplanong magpakamatay at pagpasok niya sa kwarto niya, nawala siya. Yung pagbigti niya, nakabitay na siya, pumasok yung nanay. So, naliligtas itong batang ito, 15 years old, lalaki. And then, na-trauma siya. Dahil wala naman akong plano, Father. Baka napagilitan ka sa nanay mo. Ala, Father, wala akong planong magpakamatay. So, ito ipalatandaan na may lugar na infested. Maraming demonyo sa kwarto niya. So, anong gawin natin? Kung panay na yan, may bubulong sa sarili, magpakamatay ka. So, dapat ninyo, mga tatay, mga nanay nandito, i-deliverance nyo yung bahay nyo. Sinong mag-deliverance? Kayo! Hindi si Father Darwin. Saan mo tadi katubuan no? Unless kung may na-possess sa inyo, pupuntahan ko kayo dito lang sa dito lang sa Diocese of Bohol. Kaya nga, dapat may exorcist bawat diocese. So, marami na akong schedule dahil maraming mga paaralan na may na-possess at pupuntahan ko doon, pupuntahan ko sila, mag-celebrate ako ng misa. Yung dugo ni Kristo ang i-offer natin, hindi dugo ng baboy, hindi dugo ng manok. Pero nangyari sa atin, inaalayan natin ng dugo. Nailigtas ka ba sa dugo ng baboy? Nailigtas ka ba sa dugo ng manok? Nailigtas tayo sa dugo ni Kristo. Kaya ngayon, yung mga hinaharas ng demonyo, mamaya, dalawa yung ipabibigay ko sa kanila. The body and blood of Christ. Only Jesus is our Savior, not Father Darwin. Only Him. Kaya nga, magsimba tayo. So mga hinaharas ng demonyo, receive Jesus. He is the Savior of the world, not me. Amen? Kamata lagi mo, no? So yun. So may demonyo. At alam nyo, yung tatay ang nag-deliverance sa bahay nila. I-deliverance mo yung room niya.
Alam nyo, while nag-deliverance siya, nagsasalita ang mga demonyo. Ang dami nila sa kwartong iyon. Sa awa ng Diyos, na-liberate po. Bakit? Na-empower ang tatay. Na well-catechize ang buong pamilya. Lumayas yung demonyo when we pray the Holy Rosary. Nung ine-exercise ko yung bata, no, ang daming demonyo. Kaya pala, nagpakamatay itong batang ito. Dahil maraming demonyo sa kwarto niya na pumasok na sa kanya, na possessed na siya. So, dapat ba tayo matakot ngayon? Dapat matakot yung mga taong hindi nakikinig kanina. Uy, nakikinig ba kayo kanina? No? Kung hindi, balik kayo bukas. No? Para ma-empower tayo. No? Knowledge is power. Kaya hanggang ngayon, nagbabasa ako para marami akong ma-share sa inyo. So ngayon, may demonyo talaga. Sabi ng simbahan, CCC, in relation to suicide, CCC 2287, responsibility may be reduced. There is where the church offers deep compassion, grave psychological disturbances, anguish, or severe fear of hardship can diminish the responsibility of the one committing suicide. The church recognizes that many suicides come from overwhelming psychological suffering, not deliberate malice. So marami po na napakamatay dahil sa grabe, nalumos sa problema, nalunod sa problema. So anong gawin natin? Ako nga, every night mag-deliverance ako. Every night mag-deliverance ako. Simple prayer of deliverance, page 81, saguhan na, page 81 sa Handbook of Deliverance ni Father Sequeia. And then from time to time, after ma-practice nyo yung cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals, pwede ninyo ma-deliverance yung bahay ninyo para yung mga demonyo na laging nag-disturb sa isipan at puso ng anak ninyo, ma-cast out po yan. And then ma-safety po tayo. At yung mga sacramentals, gamitin nyo yan, sprinkle nyo bago matulog. At then yung holy and exorcise oil, i-cross sa mga senses ninyo, malaking tulong po yan. Yung madre kanina ine-exercise ko, grabe niyang sigaw. Narinig niyo yung sigaw? Sinuntok ako. Sinipa pa. Itong madre ito, karatista. So, tinalian namin ng hindi ng lubid, tinalian namin ng kining habol. No? Ang Tagalog ng habol? Kumot. No? Sabi ng demonyo, bakit mo ko tinaligan, Darwin? Papatayin talaga kita, Darwin. No. So, yun. No. At yung kasama namin, kinagat. Buti na lang yung sanina niya, yung damit niya ang nakagat. No. So, Satan is real. Madre po ito, Isa pang contemplative nun. Hindi secular, hindi diocesan. Contemplative. Very religious. At meron din akong pari na pasyente na ine-exorcise. Ang daming demonyo. Pari na ito, Huwag kayong matakot. Kailangan natin magtutulungan. So itong office natin, it is the providence of God na natayo natin ito. Para marami pa tayong matutulungan at sa pamagitan ninyo, marami pa tayong makatikais. I-share ninyo yung mga natutunan ninyo sa simbahan. We have only one teacher. It is not Father Darwin. Our Mother, the Church. Sino yung magtuturo sa atin? Sino yung guro natin? Hindi yung pari, hindi yung obispo. Ang ating inang simbahan, the one holy Catholic Apostolic. Bigyan natin papuri ang simbahan. 1 Timothy chapter 3 verse 15, the church is the pillar and foundation of truth. Si Kristo yung katotohanan. Pero ang sabi ni San Pablo, the church is the pillar and foundation of truth. Ang sabi ng ibang sekta, hindi na kailangan ng simbahan. Bot.
Bakit sinabi ni San Pablo, the church is the pillar and foundation of truth? Ang mangyari nito, kung iba't ibang sekta, iba't ibang opinion. The church and God has no opinion. The church and God has no opinion. Anong Panginoon? Anong simbahan? Truth. Katotohanan. Amen? Bakit kailangan natin ng katotohanan? John chapter 8 verse 32, only the truth shall set us free. Ano? Ang katotohanan lang ang makapagbigay sa atin ng tunay na kalayaan. Amen? Last 7 minutes. No. Dito na tayo sa catechism. Sa series natin na catechism, ha? The 3 sources of temptation. Una, demonyo. Pangalawa, sanlibutan. Pangatlo, yung laman natin. Dito tayo sa pangalawa. No. Dito tayo sa pangalawa. The world. Sinabi ko nung una, ang sanlibutan ay maganda naman. Good naman. Created by God as good. God created the world and declared it good. The world becomes a spiritual danger only when we become inordinately attached to it rather than using it to serve God. So yung dinidiscuss ko, yung worldly spirit. Una, yung false maxim. Ano yung false maxim? Enjoy life to the max. Yung pagsunod adlaw, patay. No. False maxim. Pangalawa, ridicule of moral living. Tatawanan mo yung mga taong nagsisikap na maging mabuti. Pangatlo, unrestrained indulgence in pleasure. Wala kang disiplina. No. What is abnormal or sinful becomes accepted as normal. Yung kasalanan, hindi na yung kasalanan. Normal na yan. No. You are killjoy. Yung pangatlo. Pang-apat, scandal and bad example. Yun po ang worldly spirit. Dito naman tayo sa the problem lies. Saan yung problema? Hindi sa mundo. The world is created by God, good. And it is declared by God. Nasaan yung problema natin? The problem lies on human attachment. The world itself isn't evil. Our disordered attachments are being too attached to good things, comfort, pleasure, success, relationships, etc. can lead to imbalance and sin. So yun ang problema. Inordinate attachment of things. Ito po, ating elaborate ito. In light with the reflections of the church fathers. Yung mga church fathers, yun po mga disipulo ng mga apostoles. So, human attachment yung problema natin. Example, yung isang tatay, attached na sa kanyang sugal, mas mataas pa yung oras niya sa sugal. Mag-enjoy pa siya sa sugal kaysa kanyang pamilya. Yun po ang makasira. Ano pa? Yung mga anak ninyo, attached sa cellphone. Uy. Oh. Ano nangyari? Nasira ang mata. Ang taas na ng grado ng mata niya. Yan po, human attachment. Patuloy tayo. Ito yung sabi ni San Agustin. Sin arises when we cling to created things more than to the Creator. Mas taas pa yung oras mo sa Mobile Legend mo. Uy. Mas taas pa yung oras mo sa online games mo. Mag-rosaryo na ta anak, kapoy. Kapoy. Because we worship, diba, ito yung ilagay sa isipan natin. Kung saan mataas na oras ang ginugugol mo sa oras na ito, yan ang Diyos mo. Yan yung inordinate attachment natin. Okay? The things that you made are good, sabi ni St. Augustine,
But they are not the source of our happiness. Lahat ng ginawa ng Panginoon ay maganda. Pero itong gawa ng Diyos ay hindi source of our true happiness. Only the Creator, not the created things. Di ba? Marami sa atin nag-aaway sa lupa. Ang galing naman yan sa mga ninuno natin. At dahil doon, nagpatayan na. Di ba? Because the most important thing sa atin is the created things, not the Creator. Our misery is that we love these things in the wrong way. Marami sa atin, hindi na makasamba. Bakit? Gusto namin matapos yung bahay namin. Para maimpas na yung mga utang namin. 24/7 nagtatrabaho ka. Overtime dito, overtime doon. So, ang dami mo ng trabaho. Lalo na yung mga OFW. May trabaho, 4 ng trabaho nila. Para makapadala sa inyo. Hindi na sila nakapahinga. Pero yung nandito, gigasto ragway ayo. No? Totoo, hindi. In human attachment yung problema. Nagsasalita na si Saldico ngayon. Ito yung katotohanan. Ang tunay na mastermind, si Presidente Marcos. At si Speaker, hindi ako kasali. Nalagay lang ako sa pahama. Pariha mong pakugon, namang tulo. No? Because of greed. They worship mammon in order to control the Philippines. The government. Diba? They worship mammon. Human attachment of power. Yung mga politiko na hindi na gustong bababa sa pwesto, they are possessed by greed of power. Yan po ang makagulo. Di ba? Ako nga kung hindi ko na kaya mag-lead dito, pwede yung mga bagong pari na. Bakit? Hindi lang ikaw ang may gift. Lahat tayo na nandito. May gifts tayo. Yung sobrang tiwala sa sarili. Uy. You are not the Savior of the world. Father Darwin is not the Savior of the world. Only Jesus. Yun po yung messianic tendency. No? And then, yan ang sinabi ni Saint Augustine, the things that you made are good. Yung lahat ng ginawa ng Panginoon ay good, but they are not the source of our happiness. Di ba? Hindi na tayo magkasimba dahil lesson plan, Father. Ang daming lesson plan, Father. Marami kaming mga meeting, Father. Yung mga guro, maraming mga meeting. Meeting dito, meeting doon. Kahit Sabado at Linggo. Dahil diyan, hindi na ako makasamba. Yung trabaho mo na ang pinaka-importante. Sabi niya, the things that you made are good, but they are not the source of our happiness. Our misery is that we love these things in a wrong way. So, nangyari sa atin, mas mataas pa yung time natin sa sugal. Si John Paul, sabi niya, Father, maraming nag-request sa patay ng lula ko na magsugal sila while nagbilar. No? Mabuti pa, may oras pa sila, hindi natutulog dahil sa sa hantak. Ang Tagalog ng hantak? No? Ha? Ano sa? Karakos? Karakros. Yon, Karakros. No. Mo din na, hantak. No. Karakros. No. Mataas pa yung oras nila sa Karakros. No. Or hantak. Pasabta nagpangadji. Matuog na. Because of the human attachment of money. No. So, yun po yung problematic natin.
Mas mataas yung ating panahon sa pangmundo kaysa pang Diyos. No? Kung magro-rosaryo na tayo, ang iba natutulog. No? Di ba? Kung magmimisa tayo, natutulog kayo. No? Kung probinsyano, siga kay mata. No? Sabi ni Kristo, yung kaluluwa natin ay willing, but our body is weak. So yan po, huwag kayong mag-alala, isang buwan po ito, isang semester siguro, nag-focus po na ako sa ordinary attack ng demonyo. 3 po yung source of temptation ng demonyo. Demonyo, world, and flesh. Yung demonyo, sanlibutan, at ang ating laman. So, yung mga homily ko, dadagdagan ko, by the way, catechism po ito. Hindi po ito homily. Ini-insert ko na lang ang catechism natin. So, kaya nandito si Father Gilbert mamaya, 3 to 5, confession po. Napakiusap po, direct to the point na lang yung kasalanan. Sasabihin nyo na nangawat kog manok, Father, upat ka manok. Huwag nyo lang pangalanan yung mga may-ari, no? At wag nyo yung taon, no? Ilang taon na, no? Nakalipas. Nakapangabit ko, Father, kaupat yun. Eh, nanganlitong imong upat kakabit, no? Baka pangalan nyo, liminister mo, Father, no? Ang isa, no? Member sa deliverance minister yung isa. Wag nyo nang pangalan. Direct to the point na para kayo makakonfess. Okay? Huwag na kayo makipag-usap sa pari. Kung makipag-usap kayo sa team na lang, para kayo lahat makauwi na maka-receive ng sacrament of confession. Very essential po yan. Very essential po yan. Yung 3, confession, anointing of the sick, and Eucharist, the source of healing. It is the source of healing, the source of purification, the source of sanctification. Kaya maraming magtestimonya, bakit gumaling sila? Dahil sa kanila yan. Bakit? 90% galing sa inyo. Kung ibibigay nyo 90% sa inyo, gagaling talaga kayo. 10% lang yung sa amin. Sino ang pinakamalaki? 90 or 10? 90%, no? At si Nanay Cecilia nandito from North. Umuwi na sila kahapon. Si Nanay Cecilia from North Cotabato, hindi siya makakita. Matagal na po yung sila sa mata niya, normal naman, no? Pero umuwi siyang makakita na, no? So nag-interview tayo sa kanya, i-share ko sa sunod yung kanyang testimonya. So ginagawa pa natin yung kanyang storya, no? Satan is real and Satan will give you illness. Yang demonyo din ang makapagaling sa sakit niya na binibigay niya. So maraming mga albularyo ngayon. Ngayong November 24, may albularyo from North Cotabato ba yun? Na naghamon ng diskusyon. May diskusyon kami. This coming 24 doon sa Tagbilaran. And then yung pangalawang makidiskusyon sa atin, isa sa mga leader from Sikihor. Yung dalawa, no? Yung makikdiskusyon sa akin, well and good. Naharapin ko kayo. So, darating sila this coming November 21 dito sa Bohol. So, kung hindi kayo makapunta, live naman yan sa YouTube channel natin. Okay? And then, salamat sa Diyos, marami ng albularyo nag-surrender. Kahapon, may nag-surrender. 2 years siya naging albularyo at nahulog siya sa kanyang upuan. Ang daming demonyo sa kanyang katawan. Sumuka siya. At diagnostic prayer of exorcism pa yun, ha? Nag-diagnostic prayer pa ako. Sabi niya sa akin, Father, akala ko yung kapangyarihan ko na orasyon na makapagaling ng mga venom, mga sa kubra, galing pa sa demonyo yun. So, binibigyan natin sila
siya ngayon na series of exorcism. And then meron din nagpadala sa akin ng video from Cebu na galit siya sa akin dahil albularyo siya. Pero ngayon nagpapasalamat na. So i-transit ko yung sharing na sa sunod na araw. Ang dami kong mga dapat i-share sa inyo. Pero limitado itong oras. At sana po na-inspire kayo sa pag-uwi ninyo, mag-deliverance kayo sa bahay ninyo, ha? At kung gagawin ninyo yan, marami pong sakit na gagaling. Shh. Uy. Natutuwa ba kayo? Lastly, pumunta ako sa Amerika at sumundo sa akin si ate. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Naalala ko lang ngayon. Yung pasyente niya ay first time sa buong mundo yung sakit. Cancer of the heart. Taga Dumaguete yung pasyente, cancer of the heart. At wala pang lunas po sa cancer of the heart. Na-interview ko nga si nanay eh. Dahil ang doktor nag-surrender na. And then yung nurse ay meron siyang holy and exorcise oil. Hindi pa kami nagkita, na nakasunod lang siya. Just imagine, from Los Angeles, pumunta siya sa Nevada. And then last na talk ko, dun sa Los Angeles, nagkita kami, nandito ka naman, galing ka sa Nevada. Father, pumunta lang ako doon. Taga Los Angeles talaga ako. So, nasaan yung sabi mo na sakit sa cancer of the heart? Nandito, Father, oh. Na-interview ko. Si nanay ay gumaling, wala pang gamot. Bakit? Lagi niyang ginagamit ang holy and exercise oil. Uy, natutuwa pa kayo? At si Lol, na-upload ko na yon, na-interview ko yon si Lola. No, mga 80 years old si Lola from Dumaguete. Sabi ng doktor, Lola, gumaling ka na, wala pang gamot. 50-50 na si Lola doon. At na-amaze nga siya nung lagi niya araw-araw, kinoconsecrate lang, then nurse siya sa ICU. Kinoconsecrate lang niya. At ang doktor sabi niya, wala na yan. Pero may milagro. No? Hanggang ngayon, buhay pa si Lola. Nakalimot lang ako sa pangalan. So sana po, gamitin niyo po yan. Tawagin niyo yung pari ninyo kung may mga karamdaman kayo. And then, kung meron kayong mga pasyente na marapit na mamatay, sprinkle nyo yung holy and exorcise water. I-seal nyo yan sa kanyang kwarto. Diba? Common na experience ito. Nasasabihin nila, nandito si Lola. Puro patay yung makikita nila. Totoo, hindi? Huwag kayong maniwala dyan. Mga demonyo yung iba dyan. No? So, anong gawin ninyo? Sprinkle, sprinkle. And then mawawala yung mga demonyong yan. Sinusundo na ako ng lolo mo. Sinusundo mo na ako ng uncle mo. So, yan ang dapat kayo na nandito, may holy and exorcise water, may holy and exorcise salt, holy and exorcise oil, cross, medals. At yan ang gamitin ninyo. Marami kayong ma-experience katulad namin. Sana po gamitin niyo yan with great devotion and proper understanding of the sacramentals. Para hindi maging amulets yan, hindi maging anting-anting yan. Kung wala kang proper understanding, wala kang proper devotion, maging anting-anting yan. Pero kung gagamitin mo sa wasto, it is the powerful sacramentals instituted by the church. Baka sasabihin nyo na asin ni Darwin. No? Wala. Holy and exorcise salt yan. May lana ba? Lana ba yung Father Darwin? No. Wala akong lana. No. No. Holy and exorcise oil. Holy and exorcise water. Lahat ng pari makablessed niyan. Amen? So, sana po ay na-inspire kayo ngayon. Palihog manindog, apil ang nangatog.